Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Melanie, 19 na taong gulang. Sabi nila, ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Pero kung titignan mo ko noon, baka sabihin mong isa lang ako sa mga sakit ng ulo ng lipunan. Matigas ang ulo ko, pasaway, iyon ang bansag sa akin sa aming lugar. Kapag narinig ko ang tawag ng barkada, kahit simpleng chat lang o may hinang busina sa labas, tila ba may magnet na humihila sa akin palabas ng bahay. Kahit gaano pa kahigpit ang bilin ni mama, mas nangingibabaw ang excitement na makasama sila. Para bang sa tuwing kasama ko sila, nawawala ang lahat ng limitasyon at nagiging sarili ko. O iyon ang akala ko. Pero sa kabila ng pagiging rebelde ko, hindi ako bagsakin sa school. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Matalino ko, aktibo sa klase, at laging handang sumagot kapag tinatawag ng guro. Palaaral ako pagdating sa loob ng silid-aralan, at alam kong mga responsibilidad ko bilang estudyante. Pagsasubmit ng requirements, pagre-review bago ang exams, at pakikilahok sa mga academic activities. Siguro, iyon ang ginagawa kong shield o panangga tuwing sinesermonan ako ni mama. Akala ko, hanggat mataas ang grades ko, hanggat scholar ako, may lisensya na akong gawin ng lahat na gusto ko. Melanie, tinignan kita sa kwarto mo kagabi. Wala ka na naman. Kailan ka ba titino, ha? Kung gusto mo ng ganyang buhay, magtapos ka muna sa pag-aaral. Kapag may diploma ka na, gawin mo lahat ng gusto mo, hindi kita papakialaman. Iyan ang bulyaw sa akin ni mama isang umaga, habang nag-aalmusal kami. Ramdam ko ang pagod at galit sa boses niya. Yung tipong ilang beses na niyang sinabi, pero paulit-ulit ko pa rin binabaliwala. Pero ang mga salitang iyon, pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Para sa akin, parang background noise lang iyon habang tahimik akong kumakain. Sa isip-isip ko, ano bang pinuputok ng butsi ni mama? Scholar naman ako ha, hindi naman ako bumabagsak. Lagi akong tumatakas. Gabi-gabi, dahan-dahan kong binubuksan ang bintana o ang pinto sa likod para lang makasamang barkada. Minsan pa nga, kabisado ko ng aling bahagi ng sahig ang hindi umiingit para hindi ako marinig. Inuman, tawanan, road trip sa kung saan-saan kahit wala namang malinaw na destinasyon. Doon ko nararamdaman ng laya, yung pakiramdam na walang kumokontrol sa akin. Doon ko nararamdaman na akong may hawak ng buhay ko. Kapalit ng bawat pagtakas ko ay ang mga medalya at recognition sa school na inuuwi ko. Nakapaskil pa nga ang ilan sa dingding ng sala. Parang patunay na maayos akong anak. Akala ko, sapat na reward na iyon para mapagtakpan ng mga kasalanan ko. Akala ko, dahil matalino ako, kaya ko nang pasunurin ang mundo sa mga daliri ko. Pero mali pala ako. Isang malaking pagkakamali. Isang gabi, katatapos lang ng aming final exams. Halos sabog ang utak namin sa dami ng inaral at sinagutan. Kaya naisipan naming mag-relax. Hindi na kami umuwi agad. Dumiretso kami sa bahay ng kaibigan kong si Ana. Tahimik ang paligid nila at mukhang wala ang mga magulang niya. Perpektong lugar para sa plano namin. Kuya Leo, tara inom ka. Minsan lang to. Celebration namin dahil tapos ng exams. Aya ni Ana sa kapatid niya. Si Kuya Leo ay 27 anyos na. May asawa na siya at may anak. Kita sa itsura niyang pagod. Galing siya sa trabaho. Pawisan at halatang gusto na lang magpahinga. Noong una, tumatanggi siya. Sabi niya, pagod siya at ayaw niyang magalit ang asawa niya. Paulit-ulit siyang umiling habang naglalakad papasok ng kwarto. Parang pilit iniiwasan ng tukso. Pero isa ako sa mga nangulit. Hindi ako tumigil. Lumapit pa ako at nakangiting ng hikayat. Parang wala lang sa akin ang sitwasyon. Sige na Kuya Leo, isang shot lang, pampatanggal pagod oh.
Dahil sa kulit naming 5 na magbabarkada, napapayag din namin siya. Naglapag kami ng alak sa maliit na lamesa sa sala. May ilang bote ng beer, isang bote ng mas matapang na inumin, at kung ano-anong pulutan na pinagtagpi-tagpi lang namin mula sa kusina ni na Ana. May chichirya, kaunting inihaw na tira, at sausawan na kami-kami lang gumawa. Nagsimula ang kwentuhan. Una tungkol sa exams, kung gaano kahirap ang ilang subjects, sinong siguradong pasado, at sinong nagdarasal na himala na lang magliligtas. Sa totoo lang, kahit pasaway kami, wala kaming ginagawang masama o ilegal. Tawanan lang, asaran at ang mga pangarap sa buhay ang pinag-uusapan namin. Kung sinong gustong maging successful, sino ang balang araw mag-a-abroad, at kung sinong mangangarap magkaroon ng sariling negosyo. May mga sandaling seryoso, pero mas madalas ang biruan. Pero ang alak, traidor, unti-unting uminit ang paligid. Ramdam ko kung paano nagbago ang takbo ng gabi. Yung mga simpleng biro, naging mas malakas ang tawa. Yung mga hiya, unti-unting nawala. Ang isang shot, naging 2, naging 3, hanggang sa hindi na namin mabilang kung ilan ang nainom namin. Hindi ko na namalayan ang sumunod na mga pangyayari. Parang may mga putol-putol na eksena sa isip ko. Mga halakhak, may tumatawag sa pangalan ko, may humahawak sa braso ko. Pero hindi ko na maayos na mabuo ang kabuuan. Ang huling malinaw kong natatandaan ay ang malakas na tawa ni Ana. Sabay-sabay kaming nagtatawanan. Bago tuluyang dumilim ang paningin ko na parang pinatay ang ilaw sa loob ng utak ko. Nagising ako sa isang kwarto. Mabigat ang ulo ko. Parang may martilyong tumatama sa sentido ko sa bawat galaw ko. Umiikot ang paligid kahit nakahiga lang ako. Pilit kong inaaninag ang kisame. Sinusubukang alalahanin kung nasaan ako at paano ako napunta roon. Pero ang mas nagpagising sa buong pagkatao ko ay ang katotohanang hindi ako nag-iisa sa ilalim ng kumot. Katabi ko si Kuya Leo. Pareho kaming nagulat. Pareho kaming napabangon. Halos hindi makatingin sa isa't isa. Kita ko sa mukha niyang parehong gulat. Takot at pagkalito na nararamdaman ko. Walang salitang lumabas sa bibig namin. Parang kahit anong sabihin, ay hindi kayang ipaliwanag ang nangyari. Ang gabing dapat ay puno lang ng saya, ay nauwi sa isang bagay na pareho naming hindi ginusto. Pero nangyari dahil sa kalasingan. Walang nagsalita sa amin. Ang tanging maririnig lang ay ang mabigat naming paghingat ang ingay ng hangin mula sa bintana. Mabilis akong nag-ayos ng gamit. Kinuhang bag ko. Inayos ang damit ko kahit nanginginig ang kamay ko. Hindi ko na hinintay na may magsalita pa. Lumabas ako ng bahay na parang may humahabol sa akin at umuwi sa amin na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, may kung anong kumikirot. Isang bigat na hindi ko maipaliwanag. Isang takot na hindi ko matakasan. Sinubukan kong ibaon sa limot ang gabing iyon. Pinilit kong maging normal ang lahat. Bumalik sa pag-aaral, ngumiti sa harap ng mga kaklase, at sumama ulit sa barkada na parang walang nagbago. Tumatawa pa rin ako sa mga biro nila. Pero sa tuwing napapatingin ako sa kanila, may bahid na ng kaba. Sa tuwing mapapadaan ang usapan kay Kuya Leo, napapahinto ang tibok ng puso ko. Pero makalipas ang 1 buwan, hindi na nakisama ang katawan ko. Laging masamang pakiramdam ko. Madalas akong nahihilo kahit wala naman akong ginagawa. Parang laging pagod kahit kakagising ko lang. Nawalan ako ng gana sa pagkain. At may mga amoy na dati okay lang sa akin. Pero ngayon, ay nakakasuka na. At ang pinaka nakakabahala, hindi na dumarating ang buwan ng dalaw ko. Bumili ko ng pregnancy test. Mag-isa, tahimik. Parang may mabigat na ulap na nakasunod sa akin habang naglalakad ako papunta sa butika. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ko iyon sa banyo. Ilang minuto kong nakatitig. Hinihintay ang resulta.
Umaasang sana mali ang kutob ko. Dalawang guhit. Parang gumuho ang mundo ko. Parang sa isang iglap. Nawala lahat ng kumpiyansa ko sa sarili. Ang talino na ipinagmamalaki ko. Biglang naglaho. Ang tapang na ginagamit ko sa pagtakas kay mama. Biglang naging takot. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kung saan magsisimula. Kung paano haharapin ang kinahihinatnan ng isang gabing hindi ko man lang lubos na maalala. Nalaman ni mamang totoo sa pamamagitan ng mga gamit na nakita niya sa basura. Hindi ko na nagawang magsinungaling pa. Ang disappointment sa mga mata niya. Iyon ang pinakamasakit na parusang natanggap ko. Mas masakit pa sa anumang sermon na natanggap ko noon. Para bang sa isang tingin lang niya, naramdaman ko kung gaano ko siya nasaktan. Ito bang ipinalit mo sa mga pangaral ko, Melanie? Ang aga mong sumuko sa buhay. Mahinang sabi ni mama habang umiiyak. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot pala kapag tahimik na lang ang galit. Yung galit na may kasamang lungkot at panghihinayang. Pinuntahan ko si Kuya Leo. Lakad ako ng lakad papunta sa kanila. Bawat hakbang mabigat. Parang gusto ko nang umatras pero wala na akong choice. Kailangan kong sabihin sa kanyang totoo. Kailangan niyang malaman. Pero ang akala kong kuya na poprotekta sa akin, biglang nag-ibang anyo. Huwag na huwag mong ipapaalam ito sa asawa ko, Melanie. Sisirain mo ang pamilya ko. Bahala ka sa buhay mo. Banta niya sa akin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Doon ko naramdaman na ako lang palang haharap sa lahat ng ito. Na yung taong kasama ko sa pagkakamaling iyon, handang iwan ako para lang mailigtas ang sarili niya. Nawalang scholarship ko dahil hindi na ako makapasok. Hindi lang dahil sa hiya, kundi dahil na rin sa pisikal na hirap na dinadala ko araw-araw. Unti-unting nagbago ang buhay ko. Ang mga kaklase ko, tuloy ang pangarap. Ako, napag-iwanan. Ang mga kaibigan ko, ang barkadang inakala kong sandigan ko sa lahat, alam nilang nangyari. Pero lahat sila tikom ang bibig. Natatakot silang madamay. Natatakot silang masangkot sa gulo ng pamilya ni Ana at Leo. Doon ko napagtanto na sa oras ng kagipitan, ang barkada ay parang bula. Nandyan lang kapag masaya, pero naglalaho kapag may problema. Yung mga taong akala ko handang sumalo sa akin kahit anong mangyari. Unti-unting umiwas. Hindi na sila ganoon kadalas magparamdam. Yung mga GC namin, biglang tumahimik kapag ako ang nagme-message. Kapag nagkikita kami sa school noon, ramdam kong ilang sa kilos nila. Yung tipong gusto nila akong kausapin, pero pinipili nilang manahimik para hindi sila madamay. At doon ko rin nakilala kung sino ang tunay na kakampi. Ang mga magulang ko, na inakala kong kaaway ko dahil sa higpit nila. Silang tumayo para sa akin. Silang sumalo sa akin noong wala na akong ibang matakbuhan. Silang gumastos para sa check-up ko, kahit alam kong hindi rin madali ang pera para sa amin. Tuwing may schedule ako sa doktor, si mamang laging kasama ko. Hawak ang kamay ko habang kinakabahan ako sa bawat resulta. Si Papa naman, kahit hindi siya masalita, makikita mo sa kilos niya ang pag-aalala. Maagang gumigising, naghahanap ng paraan para may pandagdag sa gastusin. Silang nag-alaga sa akin nung mga panahong gusto ko nang wakasan ng buhay ko sa sobrang hiya. May mga gabi na hindi ako makatulog. Umiiyak lang ako sa dilim. Iniisip kung paano ko haharap sa mga tao. Kung paano ko haharapin ang kinabukasan ko. Pero sa tuwing maririnig ni mamang hikbi ko, papasok siya sa kwarto ko, uupo sa tabi ko, at marahang hahaplos sa likod ko habang kumakalma ko. Hindi niya ako pinagalitan sa mga sandaling iyon. Pinili niyang maging nanay. Yung nanay nakakapitan mo kapag gumuho ang mundo mo. Hindi nila ako iniwan. Sa kabila ng pagkakamali ko, silang lumaban para makuha ko ang sustento mula kay Leo. Hindi naging madali. May mga pag-uusap na nauuwi sa tensyon.
May mga pagkakataong kailangan naming harapin ang pamilya nito at may mga salitang masakit marinig. Pero hindi nila ako binitawan. Hindi nila hinayaang akuin ko mag-isang responsibilidad na hindi lang naman ako ang may gawa. Maraming luha ang pumatak, maraming gabi ng pag-aalala. Pero sa bawat laban, magkasama kami. Napatunayan ko na ang magulang natin, kailangan lang nilang maging masama sa tingin natin dahil gusto nilang tayong ilayo sa kapahamakan. Ang mga sermon ni mama noon, yung paulit-ulit niyang pagsita, yung paghihigpit niya sa oras ko, yung pag-aalala niya sa mga kaibigan ko, hindi pala iyon para limitahan ng laya ko, kundi para protektahan ang kinabukasan ko. Ngayon ko lang naintindihan ang mga salitang binaliwala ko noon. Bago ako manganak, lumuhod ako sa harap ni na mama at papa. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko halos maitaas ang ulo ko sa sobrang hiya. Ma, pa, patawad po sa lahat ng pagsuway ko. Patawad po dahil naging matigas ang ulo ko. Halos pabulong ko na lang iyon nasabi, pero ramdam kong bigat ng bawat salita. Hindi ko inaasahan na ganoon nila ako kabilis mapapatawad. Niyakap lang ako ni mama. Mahigpit, parang ayaw na niya akong pakawalan ulit. Nararamdaman kong luha niya sa balikat ko. Si papa, tahimik lang pero lumapit at hinaplos ang ulo ko. At saka sinabi ni mama, Melanie, anak pa rin kita. Ang gusto lang namin ituloy mong pag-aaral mo pagkapanganak mo. Yun lang tanging hiling namin. Tinupad ko ang pangako ko. Hindi naging madali ang lahat. Sa tulong nila, habang inaalagaan nilang anak ko, bumalik ako sa pag-aaral. Araw-araw, hati ang oras ko. Sa pagiging ina at pagiging estudyante, may mga umagang kulang sa tulog pero kailangan ko pa rin pumasok. May mga araw na nasa klase ko, pero ang isip ko nasa bahay. Iniisip ko kung kumain na bang anak ko o umiiyak na ba siya. Hindi naging madali ang maging student, ma'am. May mga gabing umiiyak ako sa puyat. Gumagawa ng thesis habang nasa tabi ko ang baby ko. Minsan umiiyak, minsan natutulog sa kandungan ko. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko, pero tuwing tinitignan kong anak ko, yung maliit niyang muka na walang kamalay-malay sa lahat ng pinagdaanan ko, at ang mga magulang ko na patuloy na sumusuporta sa akin, mas lalo akong nagpupursige. Ngayon, nakapagtapos na ako. Mayroon na akong magandang trabaho bilang isang profesional. Unti-unti, nabawi ko ang lahat. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Ako naman ang bumabawi sa kanila ngayon. Dinadala ko na sina mama at papa sa iba't ibang lugar na dati ay pangarap lang namin. Mga simpleng lakad, kainan sa labas, at mga sandaling magkakasama kami na walang iniisip na problema. Ang batang pasaway noon, ngayon ay sandigan na ng pamilya. Hindi man naburang nakaraan, natutunan kong gamitin iyon bilang lakas para maging mas mabuting tao. Minsan, kailangan nating madapa ng malakas para matuto tayong tumingin sa itaas at pahalagahan ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang kwento ni Melanie ay isang paalala sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan, na ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kadalas nakakatakas sa ating mga magulang o kung gaano tayo cool sa harap ng ating barkada. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Melanie? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.